Kasi ibinigay niya sa atin yung mga sakramento. Simula sa sakramento ng binyag, ang sakramento na pagkabatawan ng mga kasalanan, ang pamumupisal, ang sakramento na nagnanayo sa atin na pagtibahin namin yung ating pananampalataya, pagtil, yung banal na komunyon, na nawa pakinabangan namin tuwing tayo magsisimba pag-araw ng linggo, yung sakramento ng kasal sa mga mag-asawa, magpakasal tayo sa simbahan, bahagi yun kung saan ay pinamamanig sa atin na nawa ay makita natin yung patuloy na pangangalaga ng Diyos. At kamakibat din dito yun yung sakramento ng pagkapain ng langis sa mga may sakit. So, nawa po ay mga may sakit. Ay di pagbatawag kayo ng mga, huwag kayong matakot. Sapagkat maliw yung kaisipan na kapag nagpatawag ka ng pari, mamamatay yun. Ay magpatawag man kayo ng pari o hindi. Kapag oras mo na, ay oras mo na. Pero ba na yung binibigay? Kapag nagpatawag ka ng pari, kapanatagan ng kalooban. Hindi lamang doon sa taong may sakit. Kasi sinasabi natin ako'y isinilang na Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Ay, sana, ay nagpapapayo tayo ng Santo Olio. Bahagi yun kasi pagpapatunay yun hanggang sa huling sandali. Pagkakataon. Pero hindi lang yun ang biyaya ng pagkapayo ng langis. Isang biyaya yun ng pagkapayo ng langis ay kagalingan. Kung hindi pa nagmumulog yung katawan, pagagalingin ng Diyos. Kaya nga, inaanigaan din natin yung mga nag-aandal ko ng mga operasyon na pagbabayin ng isang Olio para magaling humilong ang sugat na dulot ng operasyon. Kasi isa rin ang biyaya yun, kung pagagalingin ng Diyos, pagalingin yan sa natin madaling panahon. Pero dito rin, ang pagpapakilala natin, itong mga sakramento na ito na tinatag ng ating Panginoon sa Kristo, ay tulong natin. Sabi nga natin, huwag kayong mabalisa. Bakit tayo nababalisa? Mawawala yung mahal namin sa buhay. Hindi yun. Pupunta yan sa Ama. Kung ginagampanan natin yung ating mga gawain bilang mga tunay na nagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang pangako ng Diyos Sa bawat binyagan, yun ay binigay ng Diyos. Tayong lahat na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalagaan lang natin, pag-ingatan natin, pahalagahan natin. Kaya sinabi natin, huwag kayong mabalisa. Bahagi yun. Sa Ebanghelyo na paligyan natin, maliwanag natin. Anong kinakailangan? Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Bakit? Maraming silid sa bahay ng aking Ama. Gusto ng Diyos na tayong lahat din mapapunta sa kanyang kaharian. Bakit yung iba hindi mapupunta? Hindi sapagat ayaw ng Diyos na kayo mapunta doon. Bakit hindi mapunta doon sa kaharian ng Diyos? Bakit tinatanggihan natin yung biyaya na ipinagkakaloon ng Diyos sa atin? Kaya yun naman yung huwag natin bigyan ng, yun ang nawa ang bigyan natin ng higit na pagkilala. Yung biyaya na dulot ng pagliligtas na Jesus sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at uling pag-away, tinutulong natin na nawa, higit na pakinabangan ni Lydia. At ganoon din para sa atin. Kasi magkakaroon tayo ng maayos na kalooban. Alam natin, yung pupuntahan ni Lydia, yan mabuti. Nasa piling ng Diyos. Hindi baga yun ay nagbibigay ng kapanatagan at tagaan
siyang kawanan pong may kapal at nawa yung ating mga panalangin, sakripisyo ay naway makatulong para kung hindi pa naibibigay yung hinihingi ng katarungan ay makatulong tayo upang higit na makamit niya ang kaligayahan na nais ng Diyos na kanyang makamtan.